Yo, what's up guys? Pag-uusapan natin Amy Marcos, presidential sister at VP Sara friend, no? So ngayon guys, marami nagtatanong, si Amy Marcos ba kaaway ng mga Duterte? Si Amy Marcos ba kakampi ng kapatid niya? Si Amy Marcos ba, katulad ng sinabi ni Sal Panelo, balat kayo? O si Amy Marcos ba ay tunay na kaibigan ni VP Sara? Ang makakasagot lang niyan guys, alam niyo kung sino? Amy Marcos lang guys. No, kung sumasakit ang ulo ng mga loyalista kay Amy Marcos, kasi isipin mga loyalista, kapatid niya ni BBM Marcos yan Bakit yan sumusuporta kay Pangulong Duterte pati kay VP Sara at kinakalaban ng kapatid niya? Ayun ang point of view ng loyalista. Ang point of view naman ng mga DDS, katulad ko, alam niyo naman, ang stand ko, Duterte talaga ako. Ang point of view ka naman kay Amy Marcos, no? Si Amy Marcos, para sa akin ilalahatin ko na, DDS. Wag muna ako. Si Amy Marcos, sa mga DDS sa atin, tingin natin kay Amy Marcos, manggagamit. Balat kayo, sabi nga ni Sal Panelo. No? So, sumasakit ang ulo ng mga loyalista, sumasakit ang ulo nating mga DDS. Pero guys, kung masakit ang ulo ng loyalista at DDS, mas masakit ang ulo ni Amy Marcos. Kasi alam nyo guys, si Amy Marcos, sa tingin ko lang, tumatanggap to ng utang loob kay Pangulong Duterte. No? Kasi nga, ang daming presidente na pinagdaanan para mapalibing ang kanilang tatay sa libingan ng mga bayani. Lahat yan guys, no, hindi nagtagumpay. Kasi alam nga nila na makakaaway ng presidente kung sino yung nagpalibing do, mga komunista, dilawan. So ang talagang makapagpalibing lang sa kanilang tatay, yung may political will, na hindi niya iisipin kung maiboto man siya o hindi maiboto yung anak niya o hindi. Wala siyang pakialam. Political will, Pangulong Duterte. So sa tingin ko, tumatanaw ng utang na loob si Amy Marcos. Sa tingin ko lang pero sa iba hindi ko lang alam So sa akin lang to, opinion ko lang to para sa sarili ko. Tapos naman, si Bongbong Marcos guys, no, sa tingin ko, at alam din ni Amy Marcos, weak leader talaga ang kapatid niya. Kahit panoorin niyo yung Made in Malacanang, mapapansin niyo doon guys. Kasi si Amy Marcos, lumaki to guys sa magulong Pilipinas, sa magulong politika. Alam niya mga kalaban, alam niya mga ahas sa Malacanang. Sinabi niya naman yun no? Alam niya kung sino nagpapanggap, alam niya kung sino manggagamit, no? So kaya mahirap malaman kung sino ba talaga si Amy Marcos, kung saan ba talaga siya pumapanig, sa mga Duterte, sa mga Marcos, mga loyalista, or sa mga Pilipino. Kasi yung ginagawa ni Amy Marcos guys, sa tingin ko, ngayon, lalo na eleksyon sumusugal siya. Pero vocal siya, no, na against siya sa mga desisyon ng kapatid niya laban sa mga Duterte. Very vocal naman siya. Alam naman natin, nagpapayag siya ngayon niya, di ba? Huli niyang paiimbestigahan niya yung pag-aresto ng ICC yung pag-aresto ng ICC kay Pangulong Duterte. Paiimbestigahan niya. Di ba? So, talagang sumusugal siya rito. Pero ang tingin ko rito, matalo na si Amy Marcos Gusto niya lang ipakita, guys, yung utang na loob niya sa mga Duterte. Hindi ko sinasabing iboto natin o iboto nyo o wag nyong iboto. Nasa inyo na yan. Pero alam ko, halos lahat ng DDS galit kay Amy Marcos. No? So hindi natin alam kung si Amy Marcos ba, kasi kung namamangka si Amy Marcos, kung pinoprotektahan niya ang mga Duterte guys. No, double-edged sword si Amy Marcos. Sa tingin niya ba makukuha niya ang boto ng DDS sa ginagawa ng kapatid niya? O sa tingin niya ba makukuha niya ang boto ng loyalista sa ginagawa niya sa kapatid niya against sa kapatid niya? 'Di ba?
Sa tingin niyo ba makukuha niya ang boto ng mga dilawan? Never. Diba? So, sa tingin ko rito guys, parang ibibigay na ni Amy Marcos talaga yung pagiging senator niya. Kung manalo siya matalo, wala na siyang pake. Ibo-voice out niya lang kung ano yung gusto niya. So kayo guys, anong sa tingin niyo guys? Amy Marcos, kakampi o kaaway? Manggagamit o tumatanaw ng utang na loob? Nasa inyo na yan. Gusto niyo marinig opinion ko? Sa tingin ko, guys, si Amy Marcos, siya ang pinakamasakit ang ulo sa buong Pilipinas. Naiipit siya sa nagbabangga ang bato. No, ganun si Amy Marcos. No. So, medyo kung may isip niyo kalagayan ni Marcos, parang hirap ata ng ginagawa ni Amy Marcos, no? Kinakalaban niyang kapatid niya. No? Pagdating sa mga Duterte, bagay, hindi na sa pagdating sa, pati sa mga desisyon ng kapatid niya, kinakalaban niya. No? Tumatanaw lang talaga ng utang na loob to, pero hindi natin alam eh. No? Kasi, sabi ko nga sa inyo, kung ginagawa lang to ni Amy Marcos para makakuha ng boto ng DDS, no? Siguro 95% o 85% hindi niya makukuha boto ng DDS eh. So, doon pa lang, alam niya, talo na siya. Pero bakit niya ginagawa pa rin to? Diba? Bakit niya pinagtatanggol ng mga Duterte? Bakit niya kinakalaban ang kapatid niya sa mga desisyon? Diba? So, ang mga loyalista, guys, tingin niyo, iboboto si Amy Marcos. Dahil loyalista, Marcos. Paano kung hindi bumoto ang loyalista kay Marcos? Ang tawag doon, guys, hindi na loyalista, BBM supporter na lang. Diba? Yun na lang yun. So, hindi magiging sukatan si Marcos kung ilan ang loyalista. Hindi yan magiging sukatan. Sino sa senador ang magiging sukatan ng bilang loyalista? Benhur Abalos. Kung ilan ang boto ni Benhur Abalos, 85% doon, loyalista. Hindi na si Amy Marcos. Kasi alam natin, pag sinabi Marcos, mga loyalista. Kasi marami nagdududa kay Amy Marcos. Di ba? Tama, di ba? So, yun lang guys. Boboto niyo Amy Marcos o hindi? Comment down below. Manggagamit o tumatanang ng utang na loob? Anong say nyo kay Amy Marcos? Comment down below. Kalye Politika. God bless.